Ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ibinalik sa Pilipinas noong 1993, 4 na taon matapos siyang mamatay sa Hawaii noong September 28, 1989. Ang kanyang bangkay ay inilagay sa isang museo sa Batac, Ilocos Norte, bago kalaunan ay inilibing sa libingan ng mga bayani noong 2026. Di ba sinasabi mo na hindi na nakauwi si Marcos Sr. Dito sa Pilipinas? Nakauwi si Marcos Sr. 1993 pa. Huwag mong sasabihin na si Marcos Sr. ay bago pa lang inuwi dito sa Pilipinas. So magandang gabi po sa ating lahat, at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video, at sa aking mga viewers, at sa aking mga subscribers, at lalo na sa aking mga bashers. So bago po tayo magpatuloy mga par sa video reaction natin, paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, may nagko-comment sa video natin nung sinasabi natin mga par na si Bongbong Marcos Jr. Walang utang na loob kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasi pinalubong ni Duterte mga par si Marcos Sr. Pinalubong pa ni Duterte si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ilang dumaan na presidente sa Pilipinas mga par ay walang nakapalibing kay Marcos Sr. kundi si Duterte lamang. Dumaan si Fidel Ramos, dumaan si Estrada, dumaan si Arroyo, at dumaan si Aquino. Walang nakapalibing sa kanila kay Marcos Sr. Pagdating ni Duterte, si Duterte lamang ang nakapalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kaya sinasabi natin na si Marcos Jr. walang utang na loob kay Duterte. At si Duterte ay pinahuli pa niya at pinakulong doon sa ICC. Sinasabi ng isang viewers natin mga par na si Jerry Obrio. Shout out po sa inyo bossing Jerry Obrio. Sinasabi ni Jerry Obrio mga par na nung pinapatalsik si Marcos Sr. nung 1986 ay nagpunta si Marcos Sr. sa Honolulu, Hawaii, at hindi na nakauwi si Marcos Sr. na buhay dito sa Pilipinas. So bossing Jerry Obrio, ito po, manood ka ng maigi at makinig ka ng maigi para malaman mo kung ano yung totoo. Babasahin po natin. Ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay ibinalik sa Pilipinas noong 1993, 4 na taon matapos siyang mamatay sa Hawaii noong September 28, 1989. Ang kanyang bangkay ay inilagay sa isang museo sa Batac, Ilocos Norte, bago kalaunan ay inilibing sa libingan ng mga bayani noong 2026. Di ba sinasabi mo na hindi na nakauwi si Marcos Sr. Dito sa Pilipinas? Nakauwi si Marcos Sr. 1993 pa. Huwag mong sasabihin na si Marcos Sr. ay bago pa lang inuwi dito sa Pilipinas. 1993 pa, inuwi dito sa Pilipinas yung bangkay ni Marcos Sr. Kaya huwag mong sasabihin bago pa lang pinauwi dito sa Pilipinas. Narito ang ilang mahalagang detalye. Pagpanaw, namatay siya noong September 28, 1989 sa Honolulu, Hawaii. Pagbalik ng labi, pinayagan ni dating Pangulong Fidel Ramos
na maibalik ang kanyang labi noong 1993. Ang kanyang labi ay inilagak sa isang refrigerated crypt sa Batak, Ilocos Norte mula 1993 hanggang 2026. Ilang taon na nakalagay lamang si Marcos Sr. sa isang refrigerator. Inilibing siya sa LNMB noong November 18, 2026. 2026 siya na inilibing. Sino ang nagpalibing kay Marcos Sr.? Sino ang presidente sa 2026? Diba si Duterte na? Sinasabi mo na yung Supreme Court daw ang nagpalibing kay Marcos Sr. Sasabihin natin na Supreme Court. Yes, yung Supreme Court ay nagtungo kay Duterte kung maaari bang ilibing si Marcos Sr. dito sa Pilipinas. Kaya pinayagan nito Duterte yung Supreme Court na ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Huwag mong sasabihin na yung Supreme Court ay naglibing. Humingi lang sila ng pahintulot kay Duterte na ilibing nila. Kung wala namang sagot sa Duterte Pangulo, kaya hindi mailibing si Marcos Sr. kung wala si Duterte. Kung hindi pinapayagan ni Duterte na ilibing si Marcos Sr. So hanggang dito na lang tayo mga par at maraming salamat po sa panonood po ninyo. So shout out po kay Jerry Ebreo.